Hello guys, kumusta kayo? So andito ulit tayo sa ating pagtatamnan ng luya ulit, no? Yung pangalawang season natin na pagtatanim ng luya dito sa aming bagong acquired na lupa, no? So ngayon, ang ginagawa ko nga ay tabas muna, konting tabas, tapos bukal, bungkal, no? Asarol, piko yung gamit ko. Walang barita. Pero okay din naman itong piko kasi malambot naman yung lupa dito guys. So tabas dukal yung technique ko. Gawa ng inaagapan ko na maagang madukal itong lupa, no? Para habang tumatagal, lumalaon, lumalambot, bumubuhaghag yung lupa, no? Kasi kapag natuyo, basa, na uulanan, tuyo na uulanan ay yumayabo yung lupa. So yun yung habol natin kasi ang gusto ng luya ay mabuhaghag na lupa, no? So kung mapapansin nyo, itong area na ito ay ilalim ng kawayan, no? Kawayan, napapalibutan ng kawayan yung gilid nun. So yun ang kagandahan dito guys kasi malilim, no? Since direct siya sa sikat ng araw, pero makulimlim siya gawa nitong mga kawayan. So ngayon, habang nagdudukal ako nito, at kapag naabot ko yung puno ng mga kawayan, tsaka ko yan tatabasin para yung pagbabagsakan niya ay nadukal na yung lupa na pagbabagsakan niya. Para hindi tayo doble-doble ng trabaho. Kasi kung tatabasin ko muna yan at hindi nadukal itong lupa, maghihintay pa tayong matuyo yung mga kawayan na yan. So, kakain ng mahabang araw. So, unlike kung uunahin natin ang dukal, tsaka natin tatabasin, no? Kapag natuyo, sabay sindi. Pag nasindihan natin, tsaka yung malawang dukal naman or yung halo na tinatawag. So, mas mabilis yung proseso pag ganun. Hindi na paulit-ulit kapag sinunod natin yung isa na magtatabas muna, tsaka patutuyuin, magsisindi at magdudukal, no? So, matrabaho yon. So, ito yung naging diskarte natin para mabilis, no? At habol ko yung maging mabuhaghag na lupa. So, yan, no? Thank you for watching and see you in our future vlogs. Bye!